Wow. Okay, good day sa lahat. Kung gabi nyo napanood ang video na ito, good evening sa inyo. Kung tanghali naman, good afternoon. Katapos lang natin na isagawa yung National Rally for Peace, wherein kami ay dumalo sa Rizal Park in Davao City. Successful po yung activity dahil naipahayag ng Iglesia ni Cristo kasama ng mga Pilipinong naghahanap ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa panahong yun ang aming boses na ipalabas namin na kailangan ng Pilipinas ng pagkakaisa, kailangan ng Pilipinas ng kapayapaan. Ito ay masasabi nating isa sa pinakamalaking rally na nangyari sa history ng Pilipinas. Ang rally ay nasa 11 or 13 areas sa Pilipinas. Sa Davao, ang rally ay sa Rizal Park, Davao City. Then we have sa Cagayan, we have sa Butuan, we have sa Pagadian City. Sa Visayas naman, ginanap ito sa Iloilo City, Bacolod City, Ormoc City, Cebu City. Sa Manila, ang pinakamalaki sa Quirino Grandstand, merong sa Isabela City, merong sa Ilocos Norte, di ko na alam yung iba. Ang sa Quirino Grandstand nagtala ng 1.8 million. Yun ang estimate ng, hindi Iglesia ni Cristo ang nag-estimate nito ha. Ibang grupo. Kasi kung kami ang tanungin, mahigit aabot ng 2 million yun. Kasi pag pinakita mo yung drone shots, hindi kasama sa drone shots yung mga taong sa ilalim ng puno. Puno lahat yun. Tapos umabot ng ang pinakita lang yung malapit lang sa Quirino Grandstand pati sa Luneta. Sa left and right sides dito hindi na pinakita, pero sobrang dami. Kung napansin ng karamihan, yung may marami kasing vloggers din na pumunta doon na talagang nakita nila yung kalinisan, nakita nila yung kapayapaan within sa rally mismo. Wala silang naririnig na anumang angal mula sa mga Iglesia ni Cristo, mula sa mga kapatid na nag-travel pa mula sa malayong lugar para pumunta sa area ng rally. May mga vloggers din mula sa mga media outfits na napansin naming binabaan yung mga kapatid, tinanong sila. Kasi may mga vloggers na nagsasabi na ang mga Iglesia ni Cristo pumunta doon, walang alam yung iba, basta sumama lang. So gustong patunayan ito ng ibang mga vloggers. So tinanong nila yung mga kapatid ko, ano ang dahilan, bakit sila pumunta doon? So isa ang sagot, pakikiisa ito sa pamamahala, panawagan sa gobyerno para sa pagkakaisa, at panawagan para sa kapayapaan ng Pilipinas. Yun yung main purpose ng rally. Masabi namin kung anong gustong sabihin, masabi ng Iglesia ni Cristo kung ano ang gusto niyang maipaabot sa ating mga mambabatas. Before or during the rally, may isang senador din ang nagpa-interview. Sinabi niya na ang number na nandoon sa rally is just a minority. So we have Gab here, oh. I want some more cookies. I'm hungry. Okay, you go there. So ito si Attorney Ma, dating senador ito. Nandun siya, pinagsasabi niya na 41% daw
ng na-interview ng mga Pilipino gusto ng impeachment. Pero kung tingnan natin yung kanilang survey na ginawa, alam nyo, nakita ko sa isang news, 2,160 lang yung na-survey nila. Then 41% ng na-survey nila gusto ng impeachment. Yun ang pinangalandakan yun ang pinagmayabang niya. Dami ng ayaw, dami ng gustong ng impeachment. Pero kung ikumpara ito sa mga taong gustong sumunod sa ating Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment, milyon, aabot ng 2 million. Sa January 13 lang yan. Ito yung totoong Pilipino, totoong nagmamahal sa bansa, totoong sumusuporta sa Pangulo ng bansa, nakikinig sa sinasabi ng Pangulo. Ito yung mga Pilipino na yon, na kung hindi sila mag-ipon-ipon, walang sino mang makikinig sa kanilang boses. Kaya maraming salamat sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo dahil nag-step in siya sa kaguluhang ito sa Pilipinas. Sa bangayan, sa awayan, pumasok ang Iglesia ni Cristo. Tamang oras lang. Ito po ay kagustuhan ng Diyos, kalooban ng Diyos. At sa rally, pinakita ng Iglesia ni Cristo ano ang tamang formula para magkaroon ng peace, para magkaroon ng pagkakaisa. Pero hindi pa rin ito naunawaan ng mga PBBM vloggers. Kaya ako rin nagtataka. I don't Ito know bang... where's my cookie is with the round circle. I don't know also. You ask Mamita. Okay? Yan. Kung yun, intermission. Ako'y nagtataka sa mga PBBM vloggers. Sinabi nila, sinusuportahan nila si Pangulong Bongbong Marcos. Suportado nila. Nasa likod sila ng Pangulo. Ngayon nagsabi ang Pangulo na no to impeachment. Alam nyo ang pinagagalitan nila? Ang Iglesia ni Cristo. Bakit kayo magalit sa Iglesia ni Cristo? Bakit hindi nyo lang sabihin na nagalit kayo sa Pangulo? Kasi ang Iglesia ni Cristo, wala siyang sinasabi na ayaw niya sa impeachment. Ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, sundin ang Pangulong Bongbong Marcos. Bilang Pilipino, sumusunod kami sa Pangulo. So ang Iglesia ni Cristo, pag sinabi ng Pangulo na no to impeachment, sumunod kami. No to impeachment. Huwag kami ang ituturo ninyo, kundi sino man ang nagsabi na no to impeachment, doon kayo humarap at magsisigaw-sigaw kung anong gusto nyong sabihin. Sa rally, makikita natin si Ka Arnel Tumanan na talagang tahasan niyang sinabi sa publiko na hindi kami mangmang, hindi kami bobo. Nakikita namin ang ginagawa ninyo. Hindi sinabi ng Iglesia ni Cristo na ayaw niya sa impeachment, pero impeachment na naaayon sa batas, naaayon sa rule of law. Hindi yung impeachment na porke kayo ang nakaupo dyan. Kahit ano na lang ang gawin ninyo. Pagbintangan ninyo ang isang tao ng kasalanan na hindi naman proven. Yan. Naghahanap pa kayo ng proof ninyo. Naghahanap, nagdidig up pa kayo. Nagre-research pa kayo. Pero ang pinagsasabi nyo, may kasalanan na. Ang masakit nito, kung maglabas ang COA ng statement na okay na yung confidential fund ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Sino naman kayang sisigawan ninyo pag sinabi ng COA yun? Baka sa Iglesia ni Cristo pa rin kayo nakatingin. Si dating senator, o senator pa ba ngayon, Juan Ponce Enrile, naglabas din ng statement. Siguro, hindi natin masisi si Manong Johnny, Juan Ponce Enrile. Baka sa ibang channel siya nakatingin. Sa mga channel na kumakalaban o nagsisinungaling,
na nagsasabi na gusto ng iglesyang ipahinto yung impeachment. Kaya siyempre, ang reaksyon naman ni Juan Ponce Enrile, imposible yung gusto ng iglesia ni Cristo. Imposible yun. Ang iglesia naman ay hindi nagsisigaw na ihinto ang impeachment. Ang sinisigaw ng iglesia ni Cristo ay suportahan natin ang statement ng ating Pangulo. Ano yung statement ng ating Pangulo? Yan, pakinggan natin. Paulit-ulit na ito. Pakinggan natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. So yun nga, yan ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo bumaba sa kalsada. Ayun. Nang unang pinahayag ito nung December 4, 2024, yun ang simula ng paghahanda ng Iglesia ni Cristo. May mga vloggers naman na nagmamayabang na before pa daw December, alam na daw nila na mag-rally ang Iglesia ni Cristo. Alam na daw nila. So, ayaw ko saan nila nakuha yung mga ganun. Okay? So, gusto ko rin ipakita sa inyo yung statement o yung speech, yung pananalita ni Brother Arnel Tumanan. Ito talaga lumakas yung loob ng mga Pilipino dito. Kasi sinong magsasabi sa mga mambabatas na niluloko na nilang tao? Sinong magsasabi ng harap-harapan sa mga mambabatas na hinalal ng kakunting Pilipino? Kasi itong mga mambabatas na ito, hindi buong Pilipinas ang bumoto sa kanila. Yun lang sa lugar nila. Sino ang harap-harapang magsasabi sa kanila na mali na yung ginagawa nila? Iglesia ni Cristo lang po ang may kayang magsalita. Hindi sila inaaway ng Iglesia ni Cristo, pero pinapaalalahanan sila. Yan, pakinggan natin para marinig nila. Para din sa mga hindi nakadalo sa rally, marinig nyo ito. Malaman nyo na ang Iglesia ni Cristo ay hindi laban sa impeachment. Basta't ang impeachment nasa rule of law, tuloy ang impeachment. So pakinggan natin si Colonel Tumanan. Yung impeachment per se, hindi naman tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Kaya, ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa, gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyo pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Serbisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. So mag-tsokolate tayo mga kapatid. Tsokolate ito sa akin. Hindi po ito coffee. Maalala natin nung pinahayag yung December 4. Maraming vloggers na pro-PBBM tinawanan ang Iglesia ni Cristo. Lalangawin ang rally ninyo. Lalangawin yan. Walang mag-attend sa inyo. Ngayon, hintayin natin yung January 18 nila. Ang tao kaya na umattend sa National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, ganun din ang taong a-attend sa EDSA ngayong January 18. Ito yung mga taong
hindi nakikinig sa ating Pangulo. Ito yung mga taong talagang hindi sumusuporta sa Pangulo ng Pilipinas. So, panoorin natin sila sa January 18. During the rally naman, binanggit ni Ka Arnel Tumanan. Kasi nung nagpahayag na gagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo to support the statement of PBBM na no to impeachment, sa gabi mismo ng araw na yon, itong grupo ng Kongreso pumunta sa Malacanang. Nagkaroon sila ng kanilang manifesto to support the President of the Philippines. Alam natin yan, sikat na pangyayari yan sa Manila. Ang manifesto to support the President. Ngayon, sinusuportahan ba niya ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment? Ano ang reaksyon nila sa Iglesia ni Cristo nang magrally ang Iglesia ni Cristo para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos? Sila lang ang makakasagot niyan. Kaya nga hinahanap sila sa rally. Nasaan na yung sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Itong rally na ito, para sa statement ito ni Pangulong Bongbong Marcos, nasaan na yung sumusuporta talaga sa kanya? Kaya nakikita natin, kitang-kita ng mga mata natin, sino ang talagang sumusuporta sa Pangulo. Yun, ang Iglesia ni Cristo, sinusuportahan ng Pangulo. Sino ang nagsasabing sumusuporta, pero sa statement ng Pangulo na no to impeachment, ayaw nila. Yan ba ang suportang sinasabi nila sa Pangulo? Sila ang makakasagot niyan. Panoorin muna natin yung bilang ng Iglesia ni Cristo na dumalo sa rally mula Mindanao hanggang sa Luzon para makita ninyo. Ito pong datos na ito, ang data na ito, ang numbers na nagbigay nito, hindi po Iglesia ni Cristo, kundi yun pong mga media outfits na nagmamanman umatin sa rally. Mayroong mga drones na dala, mayroong mga pambilang siguro ng tao, aywan ko paano, pero may number sila na nakam up. Kaya ipakita natin ito sa inyo. So marami ding nagsasabi na malungkot daw yung mga kapatid na umuwi. May nakita kong vloggers na nagsasabi na hinakot ang mga tao doon. Yung sa Quirino Grandstand daw, 300,000 lang daw yung iglesia doon. Ang iba naman ay hinakot. Hindi ko alam kung ano ang basihan niya sa kanyang siguro ang matandang ito, puro chismis lang ang kinukuha niya. Pero kung nakababa siya, sigurado ko rin na ang matandang ito, hindi siya bumaba sa rally. Kung saang lugar man siya sa Maynila nakatira, hindi siya bumaba sa rally. Kasi pag nasa loob ka ng rally, mararamdaman mo yung intensity, mararamdaman mo yung kapayapaan.
Kahit pagod yung mga tao doon, masaya ang mga tao. Kami man ay naka-attend sa Davao City. So nag-release ako ng vlog. Ito yung vlog ko ha. Ito yung experience namin sa Davao City. Kami pagod din. Umalis kami ng 1:00 ng madaling araw sa Coronadal City. Umabot kami ng almost 5 o'clock sa Davao City. Nandun na kami sa sa 5 o'clock na yan, nandun na kami sa gilid ng City Hall ng Davao City. So, bumaba kami ng van na sinakyan namin, naglakad kami. Hindi mo makikita sa mga kapatid na nagsisisi sila na pumunta sila doon. Masaya ang lahat, yung atmosphere, makita mo. Excited, masaya, gusto na kaagad na simulan ang rally. Yun yung atmosphere na makita mo doon. Yun din yung nakikita ng mga vloggers na bumaba sa Quirino Grandstand.